Happy Sabat po mga kapatid. Kumusta na kayo? Ngayon po ay Biyernes na naman at tayo ay nasa araw na ating pinakikihintay sa loob ng isang linggo kundi po ito ay araw ng Sabat. Ngayon po ay September 22 at ito po ay second to the last Friday ng buwan ng Setyembre at malapit-lapit na ang pagtatapos ng taon. Sa gabi pong ito ay babasahin natin ang ating unang aklat, unang aklat ng Biblia. Ito po ay ang Genesis na sinulat ni Moises. Pag-aaralan po natin at titignan natin kung ano ang matututunan natin sapagkat ito ay alam na natin. Maraming nakakaalam na ang Genesis ay pinagmulan ng paglalang. Pero bago lahat tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa biyaya at pagpapala sa loob ng isang linggo na kami po ay inyong pinahiram ng buhay at kalakasan, pinagkatiwalaan sa aming mga tinatangkilik. Patawad din po sa aming mga nagagawang kasalanan, Ama, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan hindi po namin nalalabanan. Sa gabi pong ito, muli kaming dudulog sa inyong paanan at hihingi ng katalinuhan at kaalaman. Samahan nawa kami ng inyong Santong Espiritu upang ang lahat naming babasahin sa gabing ito sa aklat ng Genesis ay matutunan po namin, maunawaan po namin, at ito po ay magamit namin sa ipapangaral bilang isang halimbawa ng isang tunay na Kristiyano na alam namin ang pinagmula namin. Salamat po sa inyo. Pagpalaan din nawa po ninyo ang makikinig at manonood sa gabing ito. Ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po, tayo po ngayon ay magsisimula na sa aklat ng Genesis at simulan na po natin. Simulan na po natin ang nasa aklat ng Genesis. Genesis 1:1 hanggang 31. Narito na po. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. Ibig sabihin, ang dilim-dilim pala nung araw dito sa mundo. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. So, nagkaroon ng liwanag. Nasihan ng Diyos sa liwanag na nakita niya pagkatapos inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at ang gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang unang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na magkahiwalay ang tubig sa dalawang bahagi. At nagkaroon nga ng pagitan, naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ibig sabihin dati ay magkasama pala sila. Sabihin ay hindi ngayon po ay ginawa ng Diyos na magkahiwalay ang lupa at ang sabi ay tubig at sa tubig at sa ibaba. Ayan. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Ayun, nagkaroon ng universe. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Memorize po natin, ano po, ito ikalawang araw na. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasihan ng Diyos, nakita niya. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman. Ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na nagbubunga ayon sa kani-kanyang uri. Napakagaling ano po. Ginawa ng Diyos na magbunga yung halimbawa ay puno ng abukado, magbubunga nga naman siya ng abukado, hindi magulo. Ang mansanas, punong mansanas ay magbubunga ng mansanas. Kaya nga sabi rito, ay magsisitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman.
Ang mga tanim nagbubunga ng butil at ang punong kahoy namumunga ng ayon sa kani-kanyang uri. At iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman at mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy ay namumunga ayon sa kani-kanyang uri. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at nagsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Nagningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo at iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw at ang pinakamalaki ay nagliwanag kung araw at ang mas maliit ay nagliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Nahuhulaan niyo ba o naalala niyo ba kung ano yung malaking bilog na nagliliwanag kung araw? Yun po yung araw at sa gabi naman ito yung buwan. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi at para ihiwalay ang liwanag sa dilim at nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, yun ang ikaapat na araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilibad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at lahat ng uri ng hayop na lumilipad, nasiyahan ng Diyos at sa nakita niya at binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo. Kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Magkaroon ng gabi, lumipas ang gabi at dumating ang umaga, yun ang ikalimang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At yun nga ang nangyari, na nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasihan siya sa nakita. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ay namamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ibinigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati na ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinigay ng Diyos at ibinigay ko sa lahat ang ng hayop ang lahat ng lunti ang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari, pinagmasdan ninyo ng lahat ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ika-anim na araw. Napakaganda po. Napakaganda ng unang kabanata o unang kapitulo ng Genesis. Maganda po. Maganda ang ating pinagmulan. Nalaman natin ang creation kung ilang araw ginawa ng Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig at pakikisama sa atin kahit na ito po ay sabihin na natin na easy lang. Maraming nakakaalam pero hindi naman nababasa, napakikinggan lang. Pero tayo ngayon ay binasa natin ang buong kapitulo ng Genesis. Maraming salamat po sa pakikisama niyo sa amin, sa akin ngayong gabi. Sa pagtatapos po tayo may manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa kaalamang ito. Salamat po at kami po ay binigyan niyo muli ng review kung paano po kami nagkaroon ng sandaigdigan at kung paano nyo nilalang ang mga nandirito. Salamat po sa palaging pakikinig nyo sa aming mga panalangin. Ang lahat po hinihiling namin, pinagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo muli at happy Sabat.
At bukas ay magkita-kita tayo sa ating bahay-sambahan na kung saan tayo ay pupunta bukas upang purihin at luwalhatiin, sambahin ang ating Amang May Kapal. Maraming salamat po.